malimit sa hindi, ang mga natutulungan ni Jesus ay sumusunod sa Kanya, nagiging Kanyang mga alagad. At minsan pinagbibilinan sila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin ito kahit kanino man. Pero kahit anong sabi ni Jesus na huwag sabihin, talagang ipapahayag nila na sila ay gumaling ng dahil kay Jesus. Sila ay parabang nagiging daan upang maipahayag ang mabuting balita, ang mga gawang kahanga-hanga ni Jesus. Parang sila ay mga ani at bunga ng ministry at paglilingkod ni Jesus. Ito'y matapos na sila ay makaranas ng kagalingan sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ni Jesus. Sa Ebanghelyo po, muli na namang napagaling at napalaya mula sa kapangyarihan ng demonyo ang isang pipi. Nakapagsalita ang pipi, nabago ang kanyang buhay, ang kanyang pag-iral. At dahil sa ginawang ito ni Jesus, namangha ang mga tao at ang sabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. My brothers and sisters, Jesus is pictured here as a healer, a divine healer. Kasabay ng mga kamanghamanghang gawa ni Jesus ay ang kanyang patuloy na pangangaral ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. He is also represented here as an itinerant preacher. Paikot-ikot. Nililibot niya ang mga bayan at nayon at sa mga sinagoga siya ay nagtuturo. Isa rin po itong paraan upang mahikayat ang kanyang mga tagapakinig na sumunod sa kanya at maging alagad niya. Ang pangangaral ni Jesus at ang kanyang mga pagpapagaling sa mga may sakit at iba pang mga himala ay ang paraan ng paghahasik ng binhi ng kaharian. At ang bawat bagong tagasunod at alagad ay ani o bunga ng kanyang paghahasik at paglilingkod. Nababanggit po sa Ebanghelyo ang ganito. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Sino-sino kaya ang naroon sa napakaraming taong iyon? Anong mga klase ng tao ang mga ito? Malamang sa hindi, mga tao ring may sakit, may mga malubhang karamdaman, may mga pipi, mga bulag at mga bingi. Malamang sa hindi, sila yung mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, mga nanlulupaypay sa buhay. Malamang may mga tao doong nagdurusa, mga dukha at mga taong naghahanap ng kahulugan sa buhay. It is a crowd, napakaraming tao. And Jesus shows His sensitivity to the people's needs and desires. Nakita niya ang kanilang mga pangangailangan. Narinig niya marahil ang kanilang mga impit na pananaghoy. And the heart of Jesus is so touched by all that He had seen. Ang sabi sa Ebanghelyo, nahabag siya sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Naramdaman ni Jesus ang sitwasyon ng mga tao. And the heart of the shepherd is sensitive to all these. Hindi manhid ang Panginoon sa mga pangangailangan ng tao. At kapag ang puso ni Jesus ay nasaling ng pangangailangan ng tao at ng kanilang kahabag-habag na kalalagayan, tiyak na tiyak, kikilos, gagawa ang Panginoon. Jesus saw the breadth of the people in need.
Marami ang nangangailangan ng tulong, ng kagalingan, ng pag-asa sa buhay, marahil ng isang bagong pagsisimula sa buhay. Kaya sabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kailangan ni Jesus ng mga taga-ani, ng kanyang mga inihasik na binhi. Ito ay panawagan at paanyaya sa lahat upang maging kamanggagawa o kasama ni Jesus sa paghasik ng mga binhi ng kaharian, sa pangangalaga sa mga binhing naihasik at sa pag-aani sa mga bunga ng mga naihasik ng Panginoon. Mga kapatid, sa panahon ng pandemya, maraming tao ang parang nanlulupaypay. Maraming tao at pamilya ang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. And because it is extraordinary time, they don't even have the time to grieve. Ang nakikita nila ay, hindi ganyan yung normal. Minsan nga, paglamayan, 2 linggo ang lamay. Mas mahaba ang panahon ng pagdadalamhati. Today, people or families whose loved ones have died barely have days to grieve. Marami po ang ganyan. Marami rin ang naghihikahos dahil sa sila ay nawala ng trabaho. More and more people are needed by God to continue sowing seeds of faith, of hope, and love, as more and more people are in need of caring, of nurturing, and of shepherding. Nais ng Panginoon na tayo ay kanyang maging mga kamanggagawa, mga kabahagi sa kanyang misyon, mga katulong sa paghahatid sa mga tao ng mabuting balita sa gitna ng maraming hamon ng kasalukuyang panahon. Father, magbibigay ba kami? Kahit hindi, basta maging source ka ng encouragement sa iyong kapwa. You are already sowing seeds of hope. Ipakita mo lamang na nagtitiwala ka sa Diyos, sa kapwa. It is more than enough an encouragement for our brothers and sisters. Pakinggan natin ang paanyaya ni Jesus. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Let us listen to and do what Jesus is telling us. Rogate ergo, manalangin